Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. Patuloy na tumataas ang chance ng development ng posibleng bagyo na minomonitor natin na manggagaling sa silangan at kanluran ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling datos ngayong araw, ang low pressure area o LPA ay nakita sa layong 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Kasabay nito, easterlies ang pangunahing nakaaapekto sa Luzon at Visayas. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na pasok ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan na nagdadala ng moisture sa malaking bahagi ng bansa. Kaya sa kabuuan, ang ating lagay ng panahon ay mananatiling mainit, maalinsangan at pabago-bago na may posibilidad ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar, habang ang trough ng LPA naman ang mas nagpapataas ng tsansa ng mas aktibong ulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Southern Leyte. Mas kailangang tutukan ang Surigao del Norte at Surigao del Sur. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ng LPA. Meaning, hindi lang ito basta ordinaryong maulap na langit o paminsan-minsang ambon. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa Surigao del Norte at Surigao del Sur, mahalagang maging alerto sa mga oras na tumitindi ang buhos ng ulan at dumadalas ang pagkulog dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Mahalagang tandaan na kahit hindi pa ganap na bagyo ang sistemang ito, ang trough ng LPA ay sapat para maghatid ng mas aktibong pag-ulan sa mga lugar na pinakamalapit sa impluwensya nito. Sa mga komunidad na may history ng pagbaha o pagguho ng lupa, mas mabuting seryosohin ang mga pagbabago sa panahon dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa buong araw, sapat na ang ilang oras ng matinding buhos para magdulot ng problema. Samantala sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa Visayas, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Sa madaling sabi, maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na maaliwalas, may init at tila panatag ang panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas ang posibilidad na mabuo ang mga makakapal na ulap na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang balewala lang ang ulan. Ang ibig sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto sa bawat lungsod, bayan o lalawigan. May mga lugar na mananatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang kalapit na bahagi naman ay pwedeng makaranas ng thunderstorm sa maikling oras. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa Visayas. Dahil easterlies ang umiiral, may tuloy-tuloy na pasok ng mahalumigmig na hangin mula sa silangan. Kaya kahit hindi malawakang masamang panahon ang inaasahan, naroon pa rin ang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya na pwedeng makaranas ng maaliwalas na simula ng araw, pero habang lumalalim ang init sa maghapon, ay pwedeng magkaroon ng thunderstorm at malalakas na buhos sa hapon. Kaya kung mapapansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, iyan ay mga senyales na pwedeng may nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslides sa mga sensitibong lugar. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi easterlies ang pangunahing dahilan ng ulan sa mga bahaging ito, kundi ang mismong lokal na pagbuo ng thunderstorm dahil sa init at moisture sa paligid. Meaning, habang umiinit ang lupa at ang hangin sa ibabaw nito, mas nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng humantong sa thunderstorm. Kaya kahit hindi kasing lawak ng epekto sa Surigao del Norte at Surigao del Sur, hindi pa rin dapat magpakampante lalo na sa hapon at gabi kung kailan mas tumataas ang tsansa ng localized thunderstorms. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Mindanao ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate
na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa timog silangan hanggang hilagang silangan habang ang coastal waters ay nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kahit hindi mataas ang alon sa pangkalahatang forecast, pwede pa ring magbago ang aktual na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm o pagbugso ng hangin sa lokal na area. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng motorbangka at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, makabubuting obserbahan hindi lang ang general forecast kundi pati ang aktual na lagay ng ulap, hangin at alon bago bumiyahe. Sa usaping dagat, madalas ang pinakamahalagang desisyon ay iyong pagiging maingat bago pa man lumala ang kondisyon. Kung titingnan naman natin ang extremes ng temperature at relative humidity para sa 24 na oras, ang pinakamababang temperaturang naitala ay 25.1 degrees Celsius 6 o'clock ng umaga, habang ang pinakamataas ay umabot sa 35.8 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Sa relative humidity naman, ang pinakamataas ay 90% 6 o'clock ng umaga, habang ang pinakamababa ay 43% alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay may init at halumigmig na agad sa hangin, at habang tumatagal ang araw ay lalong tumitindi ang init sa paligid. Ang ganitong kombinasyon ng init at moisture sa atmosphere ang isa sa mga dahilan kung bakit mas madaling mabuo ang mga thunderstorm sa hapon at gabi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update. Para sa week 1 mula May 21 hanggang May 27, ayon sa model forecasts, may TCLV1 na posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng TCAD at TCID na may low to moderate probability ng tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Ibig sabihin, sa bagong datos nakikita na mas mataas ng kaunti ang chance nito kumpara sa simpleng mababang posibilidad lamang. Pagdating naman sa week 2 mula May 28 hanggang June 3 ng 2026, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay kikilos papasok sa silangang bahagi ng PAR at malamang na magre-recurve habang lumalapit sa Philippine Sea na may low to moderate chance pa rin ng tropical cyclone formation. Bukod dito, may TCLV2 na posibleng mabuo sa western boundary ng PMD na may low likelihood ng tropical cyclone development sa week 2. Ibig sabihin, sa mas malawak na outlook, hindi lang iisang posibleng development ang binabantayan, kundi dalawa. Pero mahalagang idiin na kahit may ganitong signal, hindi pa rin tiyak ang eksaktong lakas at direksyon ng mga sistemang ito sa ngayon. Gamit ang mga weather model, ipinapakita na maraming member model ang nagsasabing bagamat may development at posibleng bagyo sa mga susunod na araw, mas tumataas ang chance ng paglihis nito at ng pagkilos pahilaga. Sa kasalukuyang simulation, mas nakikita na dadaan ito sa Philippine Sea at lalapit ng kaunti sa silangan ng bansa, pero hindi nakikitang maglandfall. Bukod dito, nakikita rin na may weather disturbance sa may kanluran ng bansa na mabubuo na posibleng magpalakas sa southwest monsoon sa mga susunod na linggo o araw. At nakikita rin na posible itong kumilos pa hilagang silangan dahil mahihila ito ng isa pang bagyo sa may mas mataas na bahagi. Mahalaga ang bahaging ito dahil kapag lumakas ang southwest monsoon, maaari itong maging dahilan ng mas madalas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, bukod sa development sa silangan, may isa pang weather factor na dapat bantayan sa may kanluran. Kapag nagsabay ang mga pagbabagong ito sa mas malawak na circulation ng atmosphere, pwedeng maging mas magulo at mas basa ang overall weather pattern sa mga susunod na araw o linggo.